Taong 1997 at 1998, naranasan ng bansa ang pinakamalalang El Nino sa kasaysayan. Ang mga peligro at perwisyong idinulot nito noon, posible raw muling maranasan sa huling bahagi ng 2014, ayon sa Pag-asa. Makibalita tayo kay Oscar Oida. Ang pagsipa ng temperatura sa dagat Pasipiko at ang mabilis na paggalaw ng mainit na tubig pahilaga, dalawa raw sa indikasyong pinakamalakas sa loob ng maraming dekada ang El Niñong tatama ngayong taon. Yan ang babala ng Australian climate scientist na si Dr. Wenju Kai, batay sa datos ng US National Oceanic and Atmospheric Administration. Ang pinakamalalang El Nino sa kasaysayan tumama noong 1997 hanggang 1998. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa Yangtze River sa China na ikinasawi ng mahigit 1,500 tao. Labis ding naapektuhan noon ang Pilipinas na nasa ika-4 na taon noong paglago ng ekonomiya. Nagkaroon ng malawakang tagtuyot. Ang pinsala sa ating agrikultura umabot ng 8.46 billion pesos sa 16 na rehiyon. Kabilang sa mga epekto ng El Nino sa Pilipinas bukod sa tagtuyot ay ang pagkatigang ng lupa at pagkulang ng supply ng tubig at pagkakaroon ng mga forest fire. Maging sa kalusugan ng tao, may peligrong dulot ang El Nino tulad ng pagkakaroon ng diarrhea at mga sakit sa balat. Pagkalason dahil sa posibleng red tide at iba pang sakit na may kaugnayan sa init tulad ng heat cramps, heat exhaustion, exterional heat injury at heat stroke. Ayon sa Pag-asa, sa huling bahagi pa ng taon, mararanasan ang epekto ng El Nino. At kapag may El Nino, nababawasan daw ang bilang ng mga pumapasok na bagyo sa ating bansa. Ngayon, pag nagkaroon ng El Nino, ang tendency nung easterlies humihina. So pag humina na yung easterlies natin, ang nagiging ano dyan is yung init ng dagat na dapat nakakarating sa Southeast Asia sa atin ay hindi na dumidiretso. So hanggang Central Pacific na lang siya. At bagamat kumakaunti ang bagyo kapag may El Nino, may posibilidad na malalakas talaga, maabot ng typhoon. Pero kokonti lang. Oscar Oida, GMA News.